sa ating Game 2. Nanaipas ngayon, still struggling to find their very first win sa MPL Season 12. Pero Blacklist gustong i-solidify ang kanilang rankings sa current standings. Sobrang bilis nung, kung tingnan natin lineup, no? Sobrang bilis nung binanggit natin sa Minana kasi ganun yung ginawa ng Blacklist sa kanila kanina. Although walang added na movement speed, pero para mapantayan yung sinasabi nating galaw ng mga players. Anything nakakaiba dito sa emblems natin for... Well, we have not seen. Siguro, interested ako sa ano ba yung napili dito ng ng Rafaela. Naturally naman, focusing mark is perfect. Pero mapapaisip kayo, parang kukuha ka ba ng pampakunat sa Rafaela? Or mag-focus ka ba sa cooldown reduction or anything? I think yung kunat yung typically pinapaboran ngayon ng mga Rafaela para at least mas matagal. Mas matagal sila sa laban. Patagalan talaga ng tibay at lakas ng loob. Oo. Ang ating pag-uusapan. May kita natin mauuna, by the way, si Kuya Kaizen AR dito sa pagpapa-level 4. At parang ito na naman yung pacing ng game natin para dito sa ating laning. Pero speak of laning, talk to me about Pakito and Joy. Well, yung Pakito pwede siyang, I think pagalingan lang talaga siya. Parang walang masyadong lamang talaga. Parang when it comes to laning pero ang advantage siguro ng isang Pakito, ever since naman, lalo na nung nabalik yung Brave Smite, di ba? Pwede siyang mang-poke. As you can see, ang lalim niya ngayon at this rate. Ang layo ng narating, ano? Oo. Ito na yung sinasabi kanina ni Inga na parang pag si Lord JM, Pakito din ay nakadikit sa kanyang pangalan. Sobra. Parang Di yata siya makakabalik dun sa lane. Ang galing. Ginamit niya yung Ginamit niya yung Rock Ursa para makatagos. Kaso late siya sa turtle. hindi na siya makakapag-zone out. Pero parang hindi rin yata magko-contest yung Minana Evos sa turtle. Which is weird kasi mas lamang sila ng EXP noong una. So, interesting choice mula sa Minana. Sila yung may early game comp pero hindi nila sinecure yung first. Well, at least ngayon nakikita niyo naman resulta. Kaizen dahil nag-focus siya dun sa mga jungle creeps, mas mayaman siya ngayon. Siguro din kasi napansin natin kanina si Lord JM, napilitan siya pong umakit ulit dahil hindi niya nga na-clear yung minion waves niya. So nauna talaga mag-zone out si Edward. Nakita natin hanggang orange camp, sinalubong talaga ni Edward dun si Kaizen. So ang call ngayon ng Minana ay pantayin na lang muna ang mga bagay. No! Ano nangyari? Nanakaw ni Haji! Oh no! Grabe. Kaya pala ito na, mala mathematician na. Ngayon si Kuya Haji. Mathematician ex Nostradamus. Grabe. Naagaw out of nowhere This is really bad para kay KZ. Lamang na sana siya. Pero ang laki kasing bagay nito. Ang laking XP nung mawawala sa kanya. Tsaka expect mo, Kaizen, kailangan niya talaga ma-utilize yung early game potential ng isang Martis. With that play, specifically from Haji, mapapaurong itong si Kaizen ngayon. Kasi jungler si Haji, so abisado niya yung mga damage na yun Parang ang dami na pala niya inikutan din na role if ever. And the season 2, by the way, ay nandito lang sa may bottom lane. Delikado na naman yata sila Kuya Sumpak. Parang may nabubuong delubyo na aalsa din agad. Disengage lang muna. Pero medyo maingat nga ngayon maglaro yung Minana Evos. Napakaganda. Talagang sinusuportahan nila and they're really protecting yung pot of gold nila, which is their win condition, si Sumpak doon sa bottom lane. Pero if Minana Evos ka, kailangan mo talaga mag-create ng plays. Kailangan nyo sulitin yung early game mo Tatandaan mo, Martis ka Martis Rafa no? Parang gusto mo, pinabilis-bilis. Uy, si Kuya Rene J ay lang muna doon sa may bottom lane. Mangungulit lang muna. Pero since dito, ang ganda ng hila on to Lance AR. And now, Lord JM ang makakakuha kay Haji. Haji will go down. At saktong-sakto dahil meron ang ikalawang turtle dito. Sensui mapapaheavy spin palayo. Minana Evos. Mukhang maganda ang pwesto nila sa turtle na ito. Dahil nakakuha sila ng isa, parang hindi na yata magko-contest. Kasi may purple buff na rin. Si Lord JM, nako, parang kakaibang training grounds. Ang meron siya dito, look at that. Sabi sa inyo, kaya talaga magpaikot ni Lord JM ng laro. Siya aggressive with Pakito. Tinitake advantage yung kanyang Brave Smite para mabalik yung HP. Of course, when he tries to go for the pokes, at maabutan pa niya yung cart at same level sila ngayon ni Edward. So kahit pa Dora-Dora si Lord JM, may nagagawa pa rin.
Oo, ang layo pala narating niya, no? Oo. Nasa top lane pala siya. Tapos galing siya ng bottom lane. Trip to Jerusalem. Trip around the world. Hindi nga lang Jerusalem ang ginagawa. Literal na naging track and field player eh. Sinamahan ba naman ng Rafaela? Ang ganda pa ng flicker in onto Haji. So far, so good para kay Lord JM. Talagang ginagawa niya yung role niya bilang XP laner. Pero sa gold lane, si Oheb pa rin. Ooh. Ay, speaking of Oheb, Napakaganda ng off-cam kill from the Philippine sniper and it's on to Spider Miles pa nga. Pero teka lang dito si Kaizen, namataan dito si Sensui, mapapa-retribution nga siya to bring down. Pero hindi, nandyan na din kasi si Haji. Reinforcements from Blacklist ay nandyan na rin. alam mo parang napapansin ko yung difference ngayon, correct me if I'm wrong, Wolf, for Minana, parang inuunahan na lang nila sa pwesto. Yes, exactly. At willing sila mag-commit ng ultimate. Katulad ng ginawa ni Lancy kanina na hindi pa talaga nagkakaroon ng turtle fight pero inactivate na niya yung real-world manipulation. Effectively, na-isolate niya si Sensui mula dun sa mga members ng Blacklist. Kaya naman, kahit hindi pa sila nakuha ng solidong kill nakuha pa rin sila ng positioning habang si Edward napakagandang play-off. Now meron concealed play dito si Sensui. On to Sumpak Air. Si Oheb tuloy-tuloy lang pag-free hit. Now Brody will go down. Pero parang may sagot doon si Lancy. Ang ganda na lang pag ng real world manipulation. Haji mapapa-flicker out lang naman. Both teams ang ganda ng sagot. Both gold laners are now down. Dalawang patay para sa side ng Minana Evos at si Oheb naman ang nakuha for Blacklist International. Sino ba lumamang sa teamfight na yun? Tingin ko Blacklist kasi buhay pa si Oheb nung napatumba si Sumpak. Oh, yeah. And that means na may konting advantage na doon. At syempre, ang Blacklist mas maganda naman yung kanilang gold doon sa kanilang sa Beatrix. So, you can see na lamang nga sila ng 700 gold over Sumpak. Ito dito yata si Lord JM, the fighter of the century. Lord JMAR ang kailangan din targetin dito ng Minana Evos pero Renny third J? na simulan. Renny J, ang ganda ng pasok. On to Spider-Man na Sensui ang makakasecure ng kahuli-huli ang turtle. Pero Minana Evos gusto ata bumawi doon. Sensui makakalayo rin naman. Minana Evos gusto nila maghanap ng trade na hinahanap na nila. Pero Renny J, the hitman! Mukhang ma-outplay pa nga niya ang Minana pero siya ang mapapatumba. Minana Evos nahanap yung trade na gusto nila. Minana Evos ngayon ay unti-unting tatry na humabol against Blacklist International. Pero habang nangyari, may ginatan si Oheb din na nagsira ng tore doon sa may bottom lane. Parang taliwas ngayon yung gustong gawin ng mga teams natin. Yeah. Parang trade, kumbaga gusto nilang gawin. Of course, Minana Evos very happy with that pick-off. Kaso si Renny J, yung napatumba nila, which is a rover. Which means na hindi ganun kasaya yung Minana Evos. Buti na lang yung nakakuha sila ng push sa may top lane. So that's extra gold na mapupunta doon kay Sumpak. So far though, yung fact na mayroon silang Brody at hindi pa sila masyadong nag-own dito sa ating game. At alam natin, early game, yung gustong makuha dito ng Minana Evos, medyo concerning to if you're a Minana Evos fan. So definitely, Minana Evos needs to activate now itong kanilang Brody. Uy, bottom lane. Ayun na. Edward napapaligiran ng 4 na miyembro ng Minana Evos ngayon. Third part member, ginamit na rin. Vengeance. Lahat ng ulti nilalabas kay Edward. Makakatakas pa kaya dito si Agent Zero? Pero mukhang makakatakas pa nga! It's Edward! Pero tingnan mo si Lord JM! Secures the kill. May kasama pang TP. Grabe, literal na napapalibutan ka namin nung moment na yun. Pero ang tagal, bago niya namatay. Exactly, nakapag-push pa tuloy sa may top lane yung Blacklist. Tsaka ang daming resources na na-expend ng Minana Evos. Uy, wait lang Parang delikado tong bottom lane Para may sandwich play tayo makikita. Sensui dito. Mahabol kaya niya ang Minana Evos. And now Renny J tumalon pero walang tumama. And now Sensui, ang namataan doon ay si Kaizen pero may mortal call out. And now 4-on-4 ang nagaganap ngayon. Sensui tanking all the damage of Minana Evos. Makakatakas ba kaya siya? No, he's gonna go down. And now Minana Evos. Oheb. Maganda ang kanilang situation ngayon dahil in 3 seconds, lalabas na ang kauna-una ang Lord at walang retribution holder ang Blacklist. Palitan na ngayon ang nangyayari sa ating dalawang koponan at sumakto pa para sa Minana Evos na merong Lord at ang namatay is Sensui. Yes. And you can see na itong si Kaizen ay walang kaba. Hinintay niya yung kanyang mortal coil para makatakas dun sa Hurricane. Renny J, ang ganda naman ng pasok. Pero walang retribution holder ang Blacklist doon. And Edward and Renny J will go down. Minana Evos extending their lead with this Lord. Beautiful play coming out from Lancy once again. Siya pa rin talaga yung nagiging problema dito ng side ng Blacklist. Pati yung nangyari crash dun sa may bottom lane, siya rin yung dahilan kung ba't nakakuha ng extra kills pa. And now Sumpak finally gets 1 kill. Pero makakuha pa siya ng Saltore. And they also secured the Lord afterwards. Minana Evos, lamang na ngayon sa Blacklist. Alam mo, Wolf, ito na yung sinasabi mo kanina na
na kailangan talaga nilang pakita kung sino sila. Katulad ng ginagawa ngayon ni Lord JM and out to OHEB! Filipino Snipers now down, pero that's gonna be a worth it trade for the Tigers dahil that's the gold laner for Blacklist side. And eto na nga ang Lord. Kumakatok na sa bottom lane. Grabe. Madedef? Madedepensahan para yung side ng Blacklist International. Pero ang laki ng damage nun. Medyo na-overlap lang kanina, guys. Kaya hindi natin alam kung masisira ba or not. But for middle lane and all the lanes, so Minana Evos tuloy-tuloy lang ang pressure na kanilang pinapakita. At bottom Boom! lane. Uy! One hit. One hit na. Isang one hit pa May lang. highlights din yung minion natin. Kung nasira yung bottom lane, tapos manalo yung Minana Evos, ang MVP yung Win yun. yung canon. Pa nagkataon. But yeah, biglang nag-spike ngayon. Ang Minana Evos in terms of damage. Sumpak is 115. Yep. Lance AR special mention natin kanina, 206 placements on point. Exactly. Interestingly, ang pinili dito na item ni Sumpak is the Rose Gold Meteor. Knowing na pwede siyang talunan at medyo masakit din kasi yung damage ni Novaria. Then of course, Edward, nakikita natin na nagpa-pop siya ng kanyang Vengeance. So, na-feel siguro ng Minana Evos, especially dito kay Sumpak, na kailangan niya ng konting tankiness to go with it. And of course, ang true MVP dito para sa Minana Evos, 100% sure ito si Latsy na meron ng Ice Queen 1 and Glowing 1. Makati at malagkit na ang Minana Evos. Tsaka sobrang ganda ng timing ng real world manipulation niya. Every single time na kinakasan niya to, parating merong casualty on the on Blacklist side. And at the same time, gusto ko rin i-comment si Spider-Man sa kanina nasabi natin to na Minana Evos sa Game 1 draft, parang hindi nila yung identity. They went for a Lalita instead of their comfort picks. Pero ngayon, nakikita na natin ang tunay na capabilities ng Minana Evos with this Rafaela pick. Oh, nasa gitna talaga si Spider-Miles ng kanilang pinaka-formation. Kung babalikan natin yung pinaka-headline natin dito is yung tungkol sa recoded na Rene J. Pero parang binigyan nila ng iba din. Parang ibang strand for Minana Evos, which is si Spider-Miles na meron ding Spider Sense para dito sa ating game. So, 12 minutes and 25. Maingat din. Yung mga gantong long stretch, napapantay yung gold eh. Probably makahabol yung Blacklist, pero depende. Dahil meron na rin tayong Lord na pag-aagawan ulit ng ating mga players at konting pitik lang dito against Rene J ay umaaray na. Masakit si Lance AR. Grabe lamang na lamang yung Minana when it comes to the economy. Pero Blacklist pa rin ang may lakas ng loob magsimula ng ikalawang Lord. Kanina matatandaan natin na Minana Evos ang aktual na nakakuha ng kauna-unahang Lord. Pero this time, Blacklist. Maghingat ka. Si Edward, ayun na nga. Uy! My... Oh no! Flicker out! Nakatakas. Wow! Grabe naman yun! Pero napauwi si Haji dito. Grabe yung pressure na binibigay ng Minana Evos. Up. And now, can see you play. Rene J, Edward on to every member of Minana Evos at the zone out niya actually yung limang miyembro. And now Blacklist, Sensui. Ayaw niya talaga palibatin si Kaizen. And now, Sensui Instinct ang mangingibabaw. Pero Minana Evos has to think about the push. Has to think about this kasi napakasakit na ngayon ni Kaizen as OHEB will go down. Sobrang lupit nung pinakita doon ni Kaizen. Siya yung assurance shot niya, yung kumbaga nag-foam piang doon sa dalawang members sa Blacklist kaya nakuha siya ng double kill. Tapos, ginamit niya agad yung decimate niya kay OHEB kahit hindi pa low si OHEB para lang makahabol. And the ball. Isa na nga lang natitira and it's gonna be Legend Zero pero walang minions ngayon. Ang Minana Evos, successful defense pa rin. Pero sabi ni Lord JM, masyado na kayong matagal at Minana Evos, maririnig natin ang kauna-unahan nilang roar as they win game number 2. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FW Life Insurance.